Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amir from Japan. Kabayan Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin na iyong last week ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ha. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision o mga bagay o sitwasyon na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan natin, Scorpio. Okay, may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong ma-develop or i-renew, no? O baguhin na doon sa point na yun, sa iba sa inyo. May mga bagay ka na gusto mong umpisahan, na doon din yung awareness mo, may mga bagay ka na ini-evaluate, that is not evaluating, handun yung pag-analyze. No, may mga bagay ka na gusto mong i-progress, ang dami mo kasi naiisip din this time, sa nakita ko dito, na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Maaari nagkakaroon ka ng mga choices in life, in some aspect of your life, na ando yung point na nagkakaroon or na parang may mga bagay na parang hindi mo kayang ma-accept or there's a hardship situation na nangyayari sa buhay mo o mangyayari sa buhay mo na handun you feeling abandoned or you feeling rejected in some aspect of your life. Pwede rin yung iba is may mga problema kayo sa trabaho nyo or problema kayo sa finances nyo or pwedeng sa mga a person who's connected sa iyo. May mga sinisiyasat ka raw, no? Naghahanap ka ng katotohanan, ano ba dapat gawin, ganito ba, ganito ba, dapat ba, kailangan ba, may mga ganon. Doon din yung urong-sulong na sitwasyon. May mga pinag-iisipan ka talaga, na nagkakaroon. Yung iba dito is napafocus kayo sa nakaraan or nandun yung point na may mga kinaka-stress kayo, anxiety, depression, pwedeng nandun sa point o worrying siya sa iba sa inyo or nandun yung iba is may mga deep unhappiness situation ako na nakita sa iyo dito. Pero pilit ka pa rin naman na nagiging strong yung personality mo sa akin dito sa nakita ko. Nandun yung mga paghihintay to moving forward in some aspect of your life. May mga paghihintay o may mga bagay ka na moving forward this time sa goal. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, no? Yun. You want to see the fact of the situation. Parang may kang gustong gawin na sitwasyon. Doon din yung pagsuporta. Parang may taong bibigyan mo ng suporta or advice or may makaka-receive ka ng suporta or advice with someone o ikaw ang bibigay nito vice versahin natin. Yun na nakita ko. Parang naghihintay ka rin ng resulta or reward with something. Basahan to talaga yung paghihintay. But there's an achievement ako na nakikita sa iyo or maybe thinking about achieving this goal or this situation, sa nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka na lang, baka iba sa inyo is maaaring pa kulang kayo sa tulog or nagigising kayo talaga ng maaga o napuputol yung tulog nyo, pwedeng nandun na yun, pwedeng ganun sa point or mga night shift dyan, magbawi-bawi na lang kayo, or may mga na-overthink ka lang. Mag-ingat ka rin kasi may nakita akong pananakit, pwedeng mananakit yung tiyan mo, bandang tiyan mo o bandang gitna, pwedeng sisikmurain ka o kaya may sakit ka sa bandang gitna or tiyan mo, yun na nakikita ko ito, or may taong may sakit, no? Kung sa mga babae, maka-menstruation o kaya basta may mga pananakit ako nakikita. May mga time daw na mananakit daw yung ulo mo, yung paa mo, ganyan. Ingatan nyo na lang din yung sarili nyo, no? You need to be aware, kailangan mo rin kasi na nurturing talaga yung sarili mo. Kung may mga bagay na kailangan na ikat, medyo bawasan, mga ganun sitwasyon, no? Tingnan natin.
meron kang 25, 27, 28, 34, and 1, Gemini, Sagittarius, Libra, and Capricorn. May mga bagay ka daw na iniisip this time. No, nandun yung point din na you want to communicate or nandun yung point na may mga information na gusto mong gawin o gusto mo actionan this time to achieve it. Nandun yung point na yun. Nandun yung point na may mga gusto kang i-start na sitwasyon sa buhay. Ang nakikita ko rin dito is magkakaroon ka ng quarrel or questioning sa isang lalaki or maybe ikaw ito, no? Pwedeng ikaw yan na magkakaroon ka ng communication with someone na pwedeng sa kasama mo sa trabaho, kakilala mo, o related sa mga negosyo, sa work, sa business, come to finances, mga ganyan. Pwedeng nando sa point. Or pwedeng ito yung mga tao na nakakommit sa'yo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga papers and documents ako nakikita. Pwede rin kasi yung trabaho mo or may mga signing of contract situation. Pwede may mga pag-uusapan. Kung ano man papers and documents yan. May mga isusulat ka ba? May mga speech or writing situation ka ba na gagawin? Yan ang nakikita ko sa dito. And then also is, merong tao na magkakaroon ng promises sa'yo or may promises situation. Andun yung partnership, andun yung iba dito contract kasi siya or may mga dealing situation din. Ako nakikita sa'yo. Yun. Ay anak, maluga. Nagulat ako dun May mga bigla ang magaganap sabi dito no. Meron ka daw maybe may mga umpisahang activity this time. Parang just a starting of activity. Parang may umpisahan ka or may gusto kang umpisahan. Hindi ko alam in what way siya. May sinasabi rin dito na gain of wealth. Ibig sabihin is kung di sa na idea or related sa mga kaperahan mo or sa negosyo mo, di ba, gawin mo siya. No, kasi may mga gain of wealth and there's also the abundance ako nakikita sa iyo. Di ba? Nagpunas pa talaga si ate. Yan, iba dito negosyo. Ganyan, may mga finances and businesses. Malaki man o maliit, maaaring nahandun yung point ng iba, no? Well, it's good kung mga gusto mo na umpisahan. Halimbawa, may gusto ka umpisahan mo siya, i-force mo siya. Kasi may gain of wealth din naman ako na nakikita sa'yo. May mga bagay ka na naiisip. Tingnan natin energy mo. Energy ni Scorpio. Ano po to, universe? Energy niya. Uy! Diyos ka, Tiyo. Gulat ako dun Okay, energy mo. Energy na nakikita ko sa'yo dito is may mga sitwasyon daw ako na nakikita na parang pinag-iisipan mo, parang pilit mong iniintindi yung isang sitwasyon sa buhay mo. You feeling lonely, you feeling lost sa mga bagay o sitwasyon na meron ka ngayon, nagkakaroon ng mga anti-social situation. Hindi ko alam in what way, sa kaibigan mo ba siya, sa trabaho mo ba siya, may mga ganon, or ikaw ito sa kanila, pwedeng nando sa point na yun, no? Or pwede rin na sa sarili mo. Hindi ko alam in what way pero nandun yung point na yun. And sa iba naman sa inyo, sa kakaroon, energy mo is para may paghihigpit na sitwasyon. Pwedeng naghihigpit ka or someone is medyo mahigpit o naghihigpit pagdating sa'yo. Vice versa. Energy rin para may mga bagay o sitwasyon na hindi mo kayang ma-accept. Ano mo yun? Yung there's a hardship or nandun yung point na lungkot or sadness. Kumbaga nandun yung pwedeng may mga cycle na nauulit muli or may mga cycle na naggaganon ka lang, nag-i-stay in sa isang place, pwedeng ganon. Yun ang nakikita kong energy mo dito sa sitwasyon. Sa iba sa inyo is meron ka daw pinag-iisipan na gusto mo nang alisin sa buhay mo o i-let go o tapusin sa buhay mo. Or something withdrawal, parang ganon. Sa iba
Yung iba dito parang ano na ano yun yung, anong tawag sa ano na yun? Sa Tagalog? Parang, hindi siya trauma parang nasanay ba o yung parang na-paralyze ka na sa mga nagaganap o nangyari sa buhay mo. Parang nandun ka na sa point na, wag naman sana, wag ka naman, wag mo kasanayan yun, ano. Nakikita ko sa iyo ito, hindi rin good yun. Tingnan natin ang parating. Ay, namatay yung iPad. Parating kay Scorpio. Please show me. So, iba sa inyo, kung may mga try to do things new, gawin nyo. Kung may mga gusto kayo ilit ko, parating. Okay. Okay, parating sa inyo. Siyempre, pagka may time, bumawi ka rin ng tulog, no? Pagka medyo kung night shift ka o may mga bagay ka na naiisip every night, iniilusyon, bawi-bawi din ng tulog pag may time. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo may mga gusto ka i-move forward na sitwasyon sa buhay mo, pero ang nakikita ko sa iyo ito, hindi mo magawa. Hindi ko alam why, pero hindi mo siya magawa. Pwede halimbawa sa business, gusto mo i-move forward pero kasi kulang ka sa finances, kulang ka sa pera, kulang ka sa budget, pwedeng ganun. O kaya may mga, kung ano man yan, pwede sa relationship, pwede sa mga bagay na gusto mong sabihin, aksyonan, ganyan. No? May mga na nandiyan naman yung mo, nandiyan naman yung tibay ng loob mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi mo siya ma-move forward. Maybe, may mga gusto kang aksyonan or maybe nadidelay siya sa sitwasyon na 'to, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Parating din sa'yo is tatlo yung 6 mo, 1, 2, 3. 666. May tatlo kang 666. And we have the 2, 9. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, ang sinasabi, may mga kikimkimin ka daw. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng mga pagkikimkim na nararamdaman. Yun. May nakikita ako na tao na disloyal. May tao na mangliling lang, nangliling lang, o may pangliling lang. May mga tao or may tao na hindi siya pabor sa iyo or hindi siya ganun ka-supportive when it comes sa iyo. Tapos sa iba naman may sakit ka ba? Or someone is may sakit? May taong may sakit. O pwedeng energy mo rin to, no, na maaaring nakakaramdam ka ng pagod, nananakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, o sana wala kang sakit, no, but kung may mga sakit ka sa dugo, ganyan, or kung ano man yan, mga bladder, kidney, kung ano man yan, or mga bato, ba yun, tawag doon, magpa-check up kayo, ikaw or someone who's connected sa'yo, ganyan, no? And then, pwede rin dito sa cancer, yung iba. Well, parating sa'yo actually is, meron ka na umpisahan na isang sitwasyon na gusto mong tapusin and you want to be stable, that situation. Yun ang nakikita ko. Nandun din yung point na may mga gusto kang i-rush na isang sitwasyon sa buhay mo. Parating din sa'yo is may mga outgoing situation. Ibig sabihin is either magkakaroon ng mga outgoing situation o may mga planning, exciting situation. Ako nakikita sa'yo, pwedeng na doon sa point. Or may tao na iiwas sa'yo. Ikaw ang iiwas or mag-go out sa situation or someone is iiwas or mag-go out sa situation. May ganun. May ganun ate, oo. Taong malapit sa'yo. Hindi ko alam why. Pero pwede kasi vice versa yun eh. Pwede siya, kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan mo. Yun na nakita ko. But huwag kang mag-aalala pa rin kasi there's a happiness. Ibig sabihin is, either ito is sa iba is may mga happiness situation ako na nakikita within the 19 days or 19 weeks or 19 months. Ganyan. Ibig sabihin may mga celebration,
may mga happiness, successful materials, increasing, meron din ako, or happy situation. Iba dito is, this is an enlightenment, no? Sa iba, sa inyo. Yun. Tingnan natin ang dapat iwasan. May tao na mayabang. Sino yun? Parang hindi ko alam kung gaano siya ka-arrogante. Parang may taong hambog ba tawag doon? Mayabang, hambog. Basta mga ganun. Or nagmamalaki. Tapos ikaw pala to, no? Ingatan mo yung energy mo. Maluga. Sabi ganun. May mga cancellation din ako dito. Either there's a delay or may mga change of decision making ka or may mga gusto ka talaga efforts, mga ganun. May taong may sakit. Jam. Magpa-doktor kayo, hindi ako doktor ah. Magpa-check up kayo. Tsaka nurse. Hindi ako nurse pala. May low energy kasi ako nakukuha eh. Dapat iwasan ni Scorpio. Siya ba dito may mga cancellation to? O pagbabago. Dapat iwasan. Ano ibig niyo po sabihin, universe? Thank you. Puro pera ba nasa utak mo? Sabay ganun yun. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung mga frustration. Iwasan mo mahata ka na nakaraan. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt o pagsisihan yung mga bagay na naganap na, nangyari na. Ganyan. Iwasan mo, syempre, yung mga blockage o malak o plan ka, panghinaan ka ng loob, yung hindi ka maghigpit, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung hindi mo i-forward or hindi ka mag-action, ganyan. Hindi ka mag-progress sa mga bagay-bagay. Iwasan mo yung mga tao or ikaw ito na iba yung ano to? Ano tawag ito? Iba yung needs nila sa'yo. Hindi ko mahugot yung words eh. Yung iba yung needs nila sa'yo. Ibig sabihin, halimbawa, kailangan ka lang nila pag nandyan sila, ganyan. O gagamitin ka lang nila, yung mga gano'n, yung mga danger person, iwasan mo yun. And also, yung hindi ka maging practical, ganyan, iwasan mo. You need to be. Iwasan mo rin yung not to value the person who value you and also value yourself, ang sinasabi rin dito, kung mga dapat talaga na baguhin sa sarili, baguhin, aksyonan, tsaka yung mga disappointment, yung mga sitwasyon na ikaka-disappoint mo o yung mga bagay o sitwasyon na hindi magiging maganda yung outcome, di ba? Yun. Kailangan na you need to be careful, kumbaga, pag-isipan mo talagang maigi, at magplano ka rin ng maigi, ng maayos, no? And then also, iwasan mo, yung damihan mo yung di ba palagi ko naririnig, nakikita sa iyo, mas damihan mo pang kumain ng mga damo-damo, damo-damo, ano ba yung mga gulay, mga vegetable, ganyan, no? Yan. Damo-damo tuloy. Tsaka yung ulitin yung mga nakaraan. Ganyan. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, iPad, makisama ka, pamilya, Scorpio in love. Ay, devil! Huh? Oh, Galileo. Kung single ka, yes, meron, no? Actually, dalawa to, But you need to be aware. Isa dito, maging aware ka. Kasi why? Pwedeng nakakausap mo na to, or isa dito nakakausap mo na. Isa kasi sa kanila may family or may connection na sa iba.
Tanda mo, dyan si Devil, oh. Yun. Mag-ingat ka pa rin. Kung kayo naman sa kahiwalay, oo. Sabi, oo. Nagkaroon ng conflict, hindi talaga kayo nag-same page. Isa sa inyo kasi is naging very controller, naging sakim talaga, makasarili na hindi pagsisinungaling. Kumbaga, nag-foot boundaries din kasi siya sa iyo eh. Pero pinahalagahan at minahal mo tong tao na to. Pinabaan mo talaga yung pasensya mo sa kanya. Ando yung point na yun. May connection siya sa iba? Siguro iba dito may third party to. Mayroon nga may third party. Sa mga nagkahiwalay dyan, yan. Nakita ko dito mayroon ganon. Nagkaroon na talaga ng pag-let go sa naganap. Ang nangyari, maaring may nalaman ka rin pagdating sa kanya, kaya rin kayo nagkahiwalay. Masyado kasi naging toxic yung connection. Alam mo yung hindi yung pangliling lang o nagkaroon ng mga hidden potential. Ang isa sa inyo, nagkaroon ng pagmamanipulate o pag-control ng situation. Ganyan. Naging masama. Kung may mga bad habit yung isa sa inyo. Ganyan. Baka naging habit na talaga niya yung mga wrong situation sa buhay niya. Diba? Kung ano mang bad habit na meron siya. Sa iba sa inyo is, kung kayo is connected nitong tao na to, maaring darating yung time na hindi kayo magkakaroon ng pagkakasundo kasi may pag-aaway ako nakikita sa iyo, sa parte nyo. Maaring isa sa inyo is sa Kim or makasarili talaga na dun din yung defensive ng isa. No, napaka very defensive. Pero may anak ba kayo? O kung wala ka man anak, itong tao na to or ikaw is immature. No, nandun yung point na yon. But you love this person sa nakikita ko dito. Pero may alam ka daw sa kanya, hindi ko alam why. Either may alam ka sa kanya o nandoon yung point na may mga bagay ka na gusto mong baguhin pagdating sa kanya. Ay, mukhang mahihirapan ka dito baguhin siya. Kasi sinungaling to. No, may pagsisinungaling kasi ako nakita. Kung may third party, oo, meron. Kahit nawala naman din, medyo toxic yata yung energy na to. O pwede kasi may pangliling lang talaga. Pwedeng alam mo na rin na nagdududa ka sa kanya o nagdududa siya sa'yo, vice versa. Ganyan. Or yung iba dito is, pwedeng na dun sa point na masyadong mahigpit yung connection mo, yung tao na to. Pwedeng na dun sa point na yun. Or masakit din magsalita. Pero may mga struggle kasi to no? Ganyan. Medyo nag-struggle yung situation or may mga conflict or disagreement pagdating sa relasyon. Hindi good yung energy ng relationship Ano ba yan? Money. Ingat na lang din. Money ni Scorpio. Ano po yun? Okay, when it comes sa money mo, you try to make it balance pagdating sa money. Money ang trabaho to. You try to make it balance. Nandun naman yung pagiging matatag at malakas or nahandun talaga yung focusing mo when it comes sa money mo, no? Yun nga lang, it's more on stagnant. Hindi ko alam why, but you're doing your best. You do your responsibility pagdating sa pera mo naman sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, ang nakikita ko maaring mahihingi sa'yo ng suporta pagdating sa pera or may bibigyan ka ng suporta pagdating sa pera. Yun, pwedeng sa iba sa inyo is may mga paglabas, pwedeng may mga mag-cheer sa labas, ganyan, o kaya is kakain ka sa labas, may pupuntahan kayo together with your friend, pwedeng nandun sa point na yun. Yun nakikita ko. Iba dito kayo, may mga business talaga kayo, malaki o maliit dyan. Yun. Iba dito stagnant May mga sitwasyon na gusto mong desisyonan, gusto mong gawin, gusto mong umpisahan, pero nai-stagnant siya. Parang wala kang magawa. Alam mo yun. But still, at least, hindi ka nawawalan. Yun ang pinaka naman the best sa lahat, no? Sa nakita ko dito. Nakakain ka pa rin naman at malakas din naman yung loob mo sa nakita ko sa'yo dito. Yung kung may mga problema, magkakaroon naman siya ng successful this time. So nakita ko dito, handun yung increasing na magaganap o mangyayari sa iyo pagdating sa pera mo.
Advice. Scorpio, may nakikita ako na dental clinic. Hindi ko alam kung ano yung dental clinic. Magpapa-cleaning ka ba? Magpapa-check up ka ba ng teeth? O may mga ano ka na, dapat pastahan or someone is connected sa'yo, pwedeng gano'n. Or magkakaroon ka ng connection sa person na may ability na gano'n. Yun na nakikita ko. Basta may gano'n na dental clinic ako nakikita. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, uyo, the queen and the king. May tao na same page kayo. Pero bakit nalulungkot? Nalulungkot ka? Or may mga lungkot ako na nakikita sa'yo? O may mga bagay ka na nag-isolate ka lang? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, sinasabi dito na always try to make it balance any situation into your life. You need to see the fact of the situation before ka daw na mag-isip ng negativity. Nando yung point na yon. No, kumbaga nandun din yung point, may mga bagay na kailangan mo ma-accept. May mga bagay na kailangan mo daw na i-let go or ikat na sa buhay mo. If you want lang naman din. And then also, mas maging devoted ka raw sa mga bagay na gusto mong gawin this time or gusto mong aksyonan. Tsaka, syempre, you need to use your head when making a decision making. Yun ang sabi ito. Always, always, parang nandun sa point na sinasabi, slowly but surely. Hindi ko alam in what way but you need to be slowly and surely. Kasi syempre, di ba, minsan pagka nagiging impulsive tayo, pwede kasi na mag-mess tayo sa mga bagay-bagay, baka maaring maling akala, o kaya may mga ma-impulsive tayo, maging hindi maganda yung outcome. Kaya slowly but surely ang sinasabi na kailangan mong gawin sa buhay mo this time. Kung pag-isipan mo talaga maigi. What is the fact of the situation? Mga ganon. Arigatou namaste, God bless.